May imamarites ako sa inyo mga mamsir, pero atin-atin lang to. Alam nyo ba, effective pala talaga yung mga ginagamit nating pang mga spray-spray, tsaka iniinom nating peel, at tsaka mga shampoo. Nakakapal talaga siya ng buhok. Kasi napansin ko mga ma'am sir, pakita nga natin, mabilis na ang tubo nitong pinatransplant natin dito sa may noo natin. Tapos nagko-complement na siya dito sa sa ating native hair. At napansin ko itong native hair itself ay mas makapal, mas black at saka mas healthy. Tapos itong crown dito, hindi naman nagpa-hair transplant niya, pero nararamdaman ko na makapal na rin ang tubo niya kasi marami tayong picture na ipapakita sa inyo mga ma'am sir na ang nipis-nipis talaga niya dati na parang nakakalbo na. So nakatulong si minoxidil, nakatulong si finasteride, shampoo, tapos yung dalawang sessions ng PRP natin, pero kailangan ng PRP daw ay regular. So malalaman natin kung kailan ulit na mag-PRP. Tapos napansin ko mga mom sir, hindi na ako nagbabalakubak. Siguro dahil din yan sa shampoo na ginagamit natin. Kasi dahil ang ginagamit ko, anti-dandruff shampoo na sikat sa Pilipinas, hindi ma-resolve yung ating dandruff. Pero simula nung nag-shampoo tayo na in-order natin online, na-resolve talaga mga mom sir. At siguro nakatulong din sa pagkapal ng buhok. Nag-PRP din tayo twice, or platelet-rich plasma therapy or platelet mesotherapy. So kailangan daw regular na gawin yun or mag-undergo ng ganung treatment para sa best result. So wala pa tayong schedule ulit kung kailan tayo magpapa-PRP, pero kailangan natin talagang gawin yan para wala tayong pagsisisihan at makita natin yung full or best result. Napansin ko rin mga ma'am sir na itong pisngin natin dito sa gilid nagkakaroon din ng buhok. Siguro kapag nababasa ng shampoo na nilalagay natin ay na-stimulate din ng hair growth din sa pisngin natin. Although hindi naman tayo hairy sa pisngin natin, pero mukhang nakakatulong. Kung lalagyan din ng shampoo mga ma'am sir ang kilay, ano sa tingin nyo? Lahat kakapal siguro yan. Hindi lang mukhang kakapal sa atin mga ma'am sir, pati kilay pwede. Ano sa tingin nyo? Kailangan ba bang kapalan ng kilay o tama ng makapal na muka? Ipakita ko rin mga ma'am sir yung itsura ng ating crown area. Ganyang kanipis dati. Parang malnourished talaga yung buhok natin dyan. Hindi ko nga alam kung bakit hindi pa ako nagsimula ng treatment dati. Tapos yan, nung nagsimula na tayo nung shampoo at saka nung kung ano nung nilalagay natin, kumapal naman siya. Eto naman yung itsura ng ating noo nung hindi pa tayo nagpapa-hair transplant. At nung nag-hair transplant na, ayan na po ang resulta. Happy naman tayo so far. Pakita ko na rin yung ginagamit kong pang spray. Yan yung minoxidil spray. Sa Pilipinas ko nabili yan kasama sa mga nireseta sa akin ng doktor after nung hair transplant surgery. At ang instruction sa akin ay 2 beses daw ako mag-i-spray. So sa umaga at saka bago ako matulog. Tapos, syempre, pagkatapos mo mag-spray ay i-massage mo yung hair mo. Sa una, kapag yung masakit pang ang scalp, syempre dahan-dahan lang, tas circular direction. Pero dahil nag-heal na yung mga sugat, ganyan na ako ngayon, mag-scrub or mag-massage ng hair. Hindi na kasi masakit, nabawasan na rin yung numbness. So, so far, nag-heal ng matino ang aking hair transplant surgery. At marirecommend din natin sa iba na mag-undergo niyan kung kaya naman kung afford naman, wala naman problema. Ito naman ang itsura natin mga ma'am sir, nung nagpa-PRP tayo ng hair, isinabay ko na rin ng PRP ng face para isang tusukan lang kasi sariling dugo mo naman ang ilalagay sa face at ulo mo. So far, nagugustuhan kong resulta ng PRP ng face at saka ng hair. Marami pa tayong pag-uusapan mga ma'am sir tungkol dyan sa mga susunod nating vlog. Salamat po sa panonood. Thank you!